welcome to Heart with Mama Colleen, Special Edition, Real Talk. Baby ko, ito yung topic natin for today. Kapag nahuli mo ang jowa mo at ang best friend mo na naglalandian, sino yung lalayuan mo sa kanilang dalawa? Itutuloy mo pa ba yung relasyon mo sa isa sa kanila? Or puputulin mo na pareho yung any relationship mo sa kanila? Diba? Kasi may mga tao na parang kapag pinagtaksilan siya ng dalawang tao na malapit sa buhay niya, yung dalawang tao na pinagkatiwalaan niya, may klase ng tao na willing niyang patawarin yung isa. Willing niyang pabalikin sa buhay niya. Pero yung isa, tuluyan niya ng bibitawan, tuluyan niya ng kakalimutan. May ganyang klase ng tao. Diba yung parang, minsan nga ang nabibitawan yung best friend. Pero dahil mahal na mahal niya yung jowa niya, kahit pinagtaksilan pa siya nito, tuloy pa rin ang pakikipagrelasyon. Kumbaga parang, sige, magbalikan tayo. Babalikan kita, wag ka lang mawala sa akin. Kakalimutan ko na lang yung best friend ko. Kumbaga, idadump niya si best friend, pero si boyfriend, hindi. Dahil ganun siya ka-martyr, ganun niya kamahal yung jowa niya, that is, she's willing to give up the friendship and she's willing to go back doon sa kaniyang boyfriend o girlfriend. Dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. May ganun. Diba? Yun yung type 1. Type 1? May pa type 1 eh. Diba? Type 2. Gusto ko yung type 2. Type 1, type 2, hanggang type, 10. Charot! Yung tipo naman ng tao, ang bibitawan naman niya, yung jowa. Oo. Yung best friend, pwede pa niyang patawarin. Kasi sabi nga, may naniniwala sa type 2 na ang jowa mapapalitan, pero ang kaibigan, hindi daw. What? Ano ka ba? Yun nga yung nakakatakot eh. Oo. Yung mga best friend, akala mo hindi ahas. Yung akala mo ang manunuka sa'yo, manunuka. Ano manok? Yung akala mo manunuklaw sa'yo, yung mga kaaway mo, yung pala yung best friend mo pa. Yung best friend mo na inalagaan mo sa bakuran mo, siya pala ang magpo-poison sa'yo. Diba? Pero again, may mga ganong klase ng tao, type 2. Ilalet go niya yung lalaki o babae, yung jowa, pero ang best friend, susubukan niya pang bigyan ng pagkakataon. And the type 3, sino ka dito? Type 1, type 2, o itong type 3 na sasabihin ko? Yung tipo ng tao na pareho niyang i-let go. Kasi, pareho siyang pinagtaksilan. Pareho siyang sinaktan. Pareho niyang pinagkatiwalaan, pero binaliwala ng dalawang taong ito. I-let go niya si boyfriend or girlfriend at i-let go niya si best friend. Ako feeling ko type 3 ako. Parang gusto kong alisin ko na lahat ng toxic. Kasi 'di ba, hindi mo kailangan ng taong una boyfriend na niloloko ka. Sasabihin mahal kita. Uy, imbitahan mo si best friend mo kasi gusto ko kasama siya. Yun pala kaya niya gustong kasama kasi nga may pagtingin na pala siya. 'Di ba? Parang ilalet go ko siya, even the best friend. Again, if these people are toxic na, bakit ko pa pipiliin na magstay sila sa buhay ko? If these people pinagkatiwalaan ko, ng tiwala ko, ng buong puso ko, and then after all, sila palang dalawa ang magtataksil sa akin, I'd rather detach myself to them kesa naman patuloy akong mag-aalaga ng isang hayop na baka ulitin lang na tuklawin uli ako the moment na magtiwala muli ako. But I will forgive them. Hindi naman ibig sabihin na parang inalis ko sila sa buhay ko, hindi ko na sila pinapatawad. Patatawarin pa rin natin. Kasi nga sabi nga, ang Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya? Oo, patatawarin natin. Patawarin natin sila kasi tao lang sila, nagkakasala. Pero yung pababalikin mo pa sa buhay mo, wag na! No na! Kasi mahirap yung ganyan.
Sabi nga, 1 is enough, 2 is too much. Tama ba? Yun ba yun? Mali. Take 2. Ang pangit ng effects ko, di ba? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Parang ano yan eh, hindi ka natuto sa pagkakadapa mo. Nadapa ka na, dumaan ka na sa daan na yan, alam mo na may pwede kang matisod, pero bunalikan mo pa rin, tapos natisod ka uli. So, kamalian mo na yun. So, yun ako, type 3 ako. Ikaw ba, bebe ko, anong type ka? Type 1 na ile-let go si best friend, i-maintain si boyfriend, girlfriend. Type 2 na ile-let go si boyfriend, girlfriend kasi makakahanap ka pa ng iba. Tapos, mananatili si best friend. O type 3, iiwan mo sila pareho, puputulin mo na ang any relationship or connections mo with them. Pero alam mo, bebe ko, no, this is the hardest part. Minsan nakakatrauma yung ganito. Tama, mali. Di ba nakakatrauma yung pag nagtitiwala ka, binuhos mo yung tiwala mo, yung tipong paniwalang-paniwala ka na very okay. Pas malalaman mo, parang niloloko ka lang pala, nakakaguho ito ng mundo, literal. Na parang the next time na makikipagrelasyon ka, lagi ka nang may doubts. Lagi ka nang, alam mo, traumatized ka na. Hindi na makaartehan na, may trauma. It's so social, traumatized. Di ba valid eh? Valid yung ganong feeling. Kapag naramdaman mo yung feeling na parang traumatized ka, 'di ba? Yung feeling na parang takot ka na uli umibig, takot ka na uli humanap ng best friend na pagkakatiwalaan, yung magiging overprotective ka na, that is a valid feeling. But of course, I would like to remind you, bebe ko, again, valid na ma-traumatized ka, valid na medyo mag-alangan ka the next time na magtitiwala ka sa tao when it comes to love, when it comes to deep friendship. Valid yon, but I would like to remind you na iba-iba pa rin po ang mga tao sa mundo. Kumbaga, hindi porke niloko ka ni A, lolokohin ka ni B. May mga tao kasi na parang, pare-pareho na yung mga lalaki sa mundo. Ayoko nang maniwala. Iisa lang yung mga bituka niya. No! Give chance. Magbigay ka ng chance sa mga tao na baka hindi naman tulad ng ex mo. Magbigay ka ng tsansa sa mga tao na baka hindi naman tulad ng best friend mo. Maaaring nasaktan ka sa una, it doesn't mean na masasaktan ka sa pangalawa. Marami ako naririnig na ganyan eh. Yung kunwari na lang, kahit hindi sa kanya mismo nangyari. Kunwari, I have a friend. Yung friend ko, never been kissed. Walang boyfriend since birth. Alam mo kung bakit? Dahil yung mga nakapaligid sa kanya, lagi daw nasasaktan. Laging nabibigo, laging niloloko. Tuloy siya, laging sinasabi niya sa akin, kaya ayoko nang mag-boyfriend eh, kaya ayoko nang mag-girlfriend eh. Kasi tinan mo sila, laging umiiyak. Kumbaga siya yung to-go person kapag ka namang problema na itong mga kaibigan niya sa kanilang mga jowa. So dahil siya yung to-go person, siya yung taga-comfort, ano siya, comfort room? May mga ganun, diba? May mga to-go person tayo na parang we are comfortable na mag-share ng problema sa kanila kasi ramdam natin na hindi tayo i-judge. May mga ganung klase ng kaibigan. Yung kaibigan mo na siya yung hingahan mo ng sama ng loob. So itong taong ito, dahil siya yung hingahan ng sama ng loob ng taong bayan na may pinagdadaanan, parang siya yung nag-a-absorb ng problema to the point na parang again, sinabi niya na ayoko na lang magjowa. Because I don't wanna experience kung ano yung na-experience sa mga kaibigan ko. And I told that person na wag naman ganun. Diba? Lagi kong sinasabi sa kanya na kung niloko yung mga kaibigan mo ng mga jowa nila, it doesn't mean na lolokohin ka rin ng mga makikilala mo. Nagkataon lang na siguro minala sila or hindi naging maganda yung pag-handle nila with their relationship, hindi natin alam. Malay mo, ikaw makatagpo ka ng someone na very, alam mo yun, malayo-malayo sa mga naririnig mo. So yun po, message ko sa'yo, do not be afraid to take risk.
Do not be afraid to love. Do not be afraid na, alam mo yun, wag mong hayaan na unahan ka ng takot. Kasi again, you will never know kung ano yung naghihintay sa'yo kung hindi mo papasukin, kung hindi mo susubukan. Lahat po tayo may kanya-kanyang storya sa buhay. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong, alam mo yun, minsan kailangan talaga nating maranasang masaktan para maging the better version tayo ng sarili natin. So kung halimbawa masaktan ka, halimbawa lang, tapos sasabihin mo, ito yung sinasabi ko eh. Sinabi ko na noon na ayokong umibig kasi ito yung ayokong maranasan. Okay lang yun. Again, that will make you a better version of yourself. That will make you smarter. 'Di ba? Yung mga heartaches, yung mga pagkakadapa natin, hindi lang sa pag-ibig but also sa life, sa mga struggle natin sa buhay, lagi nating tingnan yung brighter side of everything. 'Di ba kapag nagkakamali tayo, dun tayo natututo? 'Di ba kapag nagkakamali tayo, dun natin nare-realize na next time, I will not do this, I will not do that. So ganun lang yun. Never be afraid na mag-take ng risk. Kasi again, hindi mo alam kung ano talaga ang inilaan ni Lord para sa iyo. Kung madapa ka, okay lang yan. Yakapin mo yung pagkakadapa na yon and learn from it. Kasi promise, nakakatakot mag-failed. Pero mas nakakatakot kapag hindi mo sinubukan. Yung curiosity mo habang buhay kang mumultuhin nito. Oh! Totoo yun. Ako totoo lang, pag may bagay ako na gustong gawin, tapos hindi ko ginawa kasi naunahan ako ng takot, lagi ko siyang iniisip gabi-gabi. Hindi ako makatulog. Pero pag nagawa ko na, tapos nalampasan ko na, parang mas okay pa ako, 'di ba? So, ganun lang yun. Ha? So, ang lesson natin for today, class, real talk. Lesson, huwag kang matakot. Okay? Hindi mo malalaman kung ano talaga yung para sa'yo hanggat hindi mo sinusubukan. Now, yung tanong natin na kapag ka nakita mong naglalandian ang jowa mo at ang best friend mo, sino nga ba ang bibitawan mo sa kanilang dalawa? Puputulin mo na ba ang connection mo sa kanila? Speak from your heart. I wanna hear your side. I wanna hear your thoughts. Again, pwede ka na mag-text sa 0977-7000-915 or mag-comment sa Facebook post ng mama mo. Pinost ko na yan sa aking Facebook account. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Sa aking pagbabalik, ikaw naman po ang bibida. Yung thoughts mo naman ang bibida dito sa 91.5 Win Radio. Muli, ako po ang nag-iisang mama ng bayan and this is the special edition of Heart to Heart with Mama Colleen.